Hello guys! Ako pala ang tindera na may diabetes. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kathy. Kung natatandaan niyo, nakaraan pala nung nagpa-check up ako, sabi ko i-update ko kayo. Nakalimutan ko na sa sobrang busy ko. By the way pala, bumisita ako sa OB-GYN ko. Kasi last check up ko nung June pa. So, 4 months ago na. Regular check-up ko nga sa OB ko every 4 months kasi under monitoring ako ni Doc sa aking myoma. Na-diagnose pala ako ng may myoma September 28, 2022 last year. Yun yung time na first time ko talaga na inatake din ako ng matinding pananakit ng puson ko to the point na parang hihimatayin talaga ako sa sobrang sakit, which is hindi ko naman nararanasan yan sa tanang buhay ko. Yun na pala yung cause ng pananakit ng puson ko dahil may bukol pala ako sa mattress. Yun nga yun, yung myoma. Maliit lang naman siya kasi nagsisimula pa lang tumubo. Then yun nga, minomonitor ni Doc at may binibigay siyang gamot para ma-relieve yung pain na nararamdaman ko. Hindi naman maintenance. Last year, 2023, since regular check-up ako at yun nga, nagpa-check up ulit ako kay Doc. So far, stable naman ang myoma ko, yung bukol. Hindi naman lumiit, hindi rin siya lumaki. Basta iwasan ko lang ang sobrang pagkain na bawal para hindi matrigger ang pain or ang bukol, myoma. Then, nitong taon, bigla naman akong inatake ng pananakit ulit ng puso. Grabe na para na akong mamamatay sa sobrang sakit. Tas nitong June 14, 2024, nag-request ulit si Doc ng mga lab ko. Lab for TVS ultrasound, this time sa espesyalista niya na ako ni-refer like doon sa OB-GYN sonologist na talaga. At doon nakita after 1 year, medyo lumaki ang bukol or yung myoma ko sa mattress. Hindi naman kalakihan kasi nung na-diagnose talaga ako yung sukat ng bukol nung 2022, yung na-diagnose ako, 0.9 cm lang yun. Then nung June na specialista na doon sa sonologist na talaga, medyo nag-expand siya ng from 0.9 cm, nag 1.3 cm na siya. Medyo lumaki siya nang nadagdagan siya ng 0.4 cm. Ang sabi ni Doc, huwag mag-alala kasi hindi naman nakakatakot ang myoma. At aware naman ako kasi nasa lahi namin yun ang may myoma. Binigyan ulit ako ni Doc ng panibagong gamot, supplement para sa myoma ko. Hindi kasi siya pwedeng operahan kasi sobrang liit lang niya. I mean, hindi siya advisable na operahan, sabi ni Doc, kasi maliit lang. At may tansya siya, may chance pa na lumiit talaga at mawala. Then, noong October 28, 2024 nga, nakaraang buwan bago mag-undas, bumisita ulit ako kay Doc kasi 4 months ago na kailangan ko nang magpa-check up. Gusto ko kasi perfect ang lahat. Kailangan talaga regular check up mo sa mga doctors. At yun nga, nag-request ulit sa akin si Doc ng lab TVS ultrasound again. Ganun ulit. At after ko nga magpalab na TVS ultrasound, pinabasa ko na ulit kay Doc yung result ng aking TVS ultrasound. At nagulat si Doc, pati ako na surprise kasi alam niyo ba, noon ni-reading na niya yung TVS ultrasound ko, nagulat ako kasi nag-congrats sa akin si Doc. Ang sabi niya, lumiit daw yung bukol ko sa mattress. Yun yung myoma ko. Mas lumiit pa siya doon sa umpisa na na-diagnose ako. Pati ako nagulat. Sabi ko, thank you Lord, para hindi na ako ooperahan pa. Pero willing naman ako magpapa-opera if kailangan na talaga. Kina-counsel na nga ako ni Doc noon time na yun kung ano ang magiging advantages at disadvantages if matatanggalan ako ng mattress. Ako din naman mismo ang nag-suggest kay Doc na baka pwede na ako operahan dahil ready na nga ako lahat. Kaso nga lang ayaw talaga ni Doc. Hindi pa daw pwedeng galawin kasi maliit lang ang bukol. Ayun nga, tuwang-tuwa ko kasi nag-shrink talaga yung bukol or yung myoma ko. Thank you Lord talaga. Basta, ang sabi niya lang sa akin, sundin ko lang daw yung payo niya parati. Iwasan yung mga pagkain na bawal at bawal din akong ma-stress. At most especially, kailangan mag-diet talaga ako at
exercise daw. Tapos nalaman pa niya doon sa iba kong mga laboratories na meron akong diabetes. Ang dami niyang pinagbabawal sa akin ngayon. Kaya kayo mga palangga, iwasan niyong magkasakit. Masarap mabuhay dito sa ibabaw ng mundo na healthy ka kahit papaano. Minsan kailangan niyong bumisita sa mga doktor niyo para malaman niyo kung meron ba kayong sakit o wala. Paminsan-minsan bumisita kayo, magpapa-regular check-up kayo. Hindi niyo alam kung anong merong sakit kayo kasi ugali ng Pinoy tinitiis lang kahit may nararamdaman. Ako kasi hangga't maaari perfect para wala akong pagsisihan bandang huli. Kasi aanhin mo naman yung pera kung bandang huli malaman mo may matindi ka na palang sakit dahil hindi ka man lang nagpapa-general check-up once a year. So kayo kahit papaano kailangan magpa-general check-up kayo para at least malaman nyo kung sana wala kayong sakit, 'di ba? Kasi masarap talaga sa pakiramdam na wala kang iniinom na mga gamot. Huwag po nating hintayin na magkaroon tayo ng malalang sakit. Pero ganun pa man, lagi po tayong magdasal, mag-pray kay Lord na sana hindi tayo magkakasakit kasi wala na nga tayong pera, may sakit pa. Kaya paubayan natin yung buhay natin kay Lord. At hanggang dito na lang po. Thank you for watching guys. Sana nasa maayos tayong lahat. Thank you for watching po. Bye!